Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Duterte, panalo na. Presidente, dapat mag-resign. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadaan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga, ito panalong panalo mga kababayan. Ito ang balita mula po sa politiko. 14 hours ago, sabi po dito, despite being detained in the Netherlands, former President Rodrigo Duterte continues to command strong trust rating, outshining both his daughter, Vice President Sara Duterte, and President Ferdinand Marcos Jr. in the final week leading up to the May 12, 2025 election. Yan mga kababayan. No? Detained but dominating, Rodi Duterte outscores Marcos, Sara in trust rating. So yan mga kababayan, nandun po si former President Duterte sa The Hague, Netherlands. Pero grabe pa rin po ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanya. Ang iniisip ko nga mga kababayan, baka hindi kaya nagkakamali. Ang ICC na i-prosecute si former President Duterte, ito ang ebidensya. Kung talagang meron pong ginawang masama si former President Duterte dito sa ating bansa, bakit? Ito ang tanong. Bakit po ang mga Pilipino ay nagtitiwala pa rin sa kanya? Di ba dapat kapag ikaw ay nakagawa ng kahit kaunting kasamaan lang, diba? Na nakita ng bawat isang Pilipino, ay dapat ang mga Pilipino ay hindi ka na pagkakatiwalaan. Pero bakit nung si former President Duterte inaakusahan na ng extrajudicial killing, no? Pero mahal pa rin po ng taong bayan. Bakit ganun ang nangyayari? Hindi kaya nagpapauto lang ang ICC sa kung sino mga taong nasa likod ng mga ito, mga kababayan? No? Dapat itong ICC pumunta dito sa Pilipinas at kayo mismo tanungin nyo ang bawat isang Pilipino kung ano ba talaga. Di ba? Kung bakit sa kabila ng mga isyong ipinupukol kay former President Duterte ay nagtitiwala pa rin, no, ang mga Pilipino sa kanya. Kaya ICC, huwag kayong magbulag-bulagan at huwag kayong magbingi-bingihan dyan. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, mag-amang Duterte most trusted pa rin ng mga Pinoy. Nako po, kung ako ang presidente ngayon mga kabayan, ayon po yan sa Pulse Asia. Kung ako po ang presidente sa panahon ngayon, ito ang sinasabi ng taong bayan. Na mas pinagkakatiwalaan pa nila ang isang former president at ang vice president kaysa po sa presidente natin. Di ba? Talagang matutunaw po ako sa kahihiyan mga kababayan. Sapagkat isa po itong sampal sa aking pagmumukha bilang isang presidente. Ako ang presidente, ako dapat ang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino sapagkat ako ang nanalong presidente. Pero parang iba yata ang presidente natin ngayon. No? Ngayon pa lang tayo makakakita ng isang presidente na mas mataas pa ang trust rating ng isang vice-presidente at mas mataas pa ang trust rating ng isang former president. Dapat ang presidente ngayon ang namamayagpag sa trust rating. Di ba? Pero bakit ganun? Kabaliktaran po ang nangyayari. Dahil ba sa kabaliktaran din ang mga sinasabi ng ating presidente? Nagtatanong lang mga kababayan, baka yan po yung baka yan po yung keyword na gustong marinig ng administrasyong ito. No? Baka kabaliktaran po ang sinasabi, ang ginagawa ng ating presidente, no? Kaysa sa kanyang mga sinasabi.
Oh, kayo na po ang magpapatunay dyan mga kabayan sapagkat na-witness naman po natin kung gaano, di ba, tayo pinagsisinungalingan ng ating presidente. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin ito. Okay, ito po yung video mga kabayan na magpapatunay we're in. Talagang namayagpag si former President Duterte. Ito, pakinggan po natin ito mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Net trust ratings of President Bongbong Marcos are now in the negative or days before Bilang Pilipino 2025. Only 32% of respondents said they have big trust in the president, while 42% expressed small or no trust. With 27% saying they are unsure, these result in a net trust rating of negative 10 for Mr. Marcos. On the other hand, Vice President Sara Duterte and her father, former President Digong, were more trusted between May 6 and 9 or when the survey was conducted. 50% said they have big trust on the VP, while 25% had little or no trust, bringing her rating to positive 25%. Meanwhile, the former president earned the highest trust rating among the three with a net trust rating of positive 46. The Pulse Asia survey had 1,200 respondents and an error margin of plus minus 2.8%. So yan mga kabayan si President Bongbong Marcos Jr., ayan, ipakikita natin. Yan, President Bongbong Marcos Jr., negative 10. Vice President Sara Duterte, positive 25. And former President Duterte, positive 46. Yan mga kabayan. Sinagawa po ang survey na ito noong May 6 to 19. Ibig sabihin wala pong pamimigay ng ayuda sa mga panahong ito. No, kasi election period po ito, walang pamimigay ng ayuda. Kaya ito po ang naging resulta mga kabayan. Ibig sabihin pala, tama talaga si Speaker Martin Romualdez. Pag sila ang nadidihado, sabi ni Speaker Martin Romualdez noon, no, baka gutom daw or nagugutom yung pamilyang iyon, no, sa panahon ng survey. No, ang ibig sabihin siguro ni Speaker Martin Romualdez hindi nabigyan ng ayuda kaya ganyan po ang naging resulta. Eto na nga. Walang ayuda sa May 6 to 9. Negative 10 ang nakuha ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan kasi, masyado kayong nagre-rely sa ayuda-ayuda na yan. Nako, madali kayong makakalimutan ng taong bayan kung puro ayuda lang. Kasi, ilang araw lang yan diba? Sabihin natin pinakamataas na ang 1 week, no? Para ubusin yung ayuda ninyo. After that, mga kabayan, makakalimutan na naman kayo ng mga tao. Kasi mabibisi na rin na naman sila sa paghahanap buhay. Not unlike if yung ibibigay nyo ay hanap buhay, kasi araw-araw pong naghahanap buhay ang taong bayan, ang mga Pilipino, di ba? Lagi dadalhin nila lagi na, teka lang, kung hindi dahil sa taong ito, wala akong trabaho ngayon, di ba? Yun no? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang. Ito, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito, with video, reconciliation must be no conditions ayon sa palasyo. Teka lang. Hindi pwedeng walang kondisyon, no? Unang-una, sino po ba ang gustong makipagbati sa mga Duterte? Tahimik ang mga Duterte. Ayaw nilang makipagbati or hindi nila pinangungunahan na sila mismo ang mag first move na magbati kayong Marcos at Duterte, di ba? Kayo ang pa-script pa kayo ni Katinying no? Scripted naman yun mga kabayan, yung mga tanong ni Katinying, no? Kung gusto makipagbati, bakit nila naisip na gusto nilang makipagbati, di ba? Tapos sasabihin nila dapat walang kondisyon. Teka lang, sino ba ang gusto makipagbati? Ibig sabihin, kahit ipinakulong mo ako dito sa ICC, magkaibigan pa rin tayo dahil walang kondisyon. Di ba? Kahit ipinalibing ko ang ama mo. For example lang, kahit ipinalibing ni former President Duterte ang ama ni President Bongbong Marcos Jr., because there is no condition,
okay lang yung ginawa nila kay former president. Ganun ba yun mga kababayan? Naku naman, ano akala niyo sa mga Duterte bato? Hindi marunong makiramdam? Hindi nasasaktan? Nako po, kung akong nasa pamilya ng mga Duterte, mga kababayan, talagang nanggigigil na ako ngayon. Bakit? Sa kabila ng mga ginawa nila para sa pamilya ninyo, ganito pa ang ibabalik niyo sa kanila. Gigil na gigil, di ba? Kumbaga, uhaw na uhaw. Sa paghihiganti, kung naghihiganti. Pero parang hindi naman, anyway, hindi pa natin makita. Let's see, sa 2028 kung anong posibleng mangyari, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa. Sabi po dito, sa prangkahan, Bulgar 12 hours ago. Hindi lang cabinet members ang dapat mag-resign, pati raw presidente. Sabi po dito, mali ang akala ni President Bongbong Marcos Jr. na hahangaan siya ng publiko sa panawagan niya ng mga miyembro ng kanyang gabinete na magsipag-resign. Oo nga eh. Anong akala niya sa mga ordinaryong Pilipino? Ganun na lang kauto-uto. Na mahahangaan siya sa ganung pagdidesisyon niya sa ating gobyerno. Pare-resignin mo lahat ng mga cabinet members. Tapos sinabi mo courtesy resignation, okay? Ibig sabihin, resignation, resign. Pero ang ginawa nyo, rinishuffle nyo lang eh. Pinagpalit-palit nyo lang ng departamento. Tapos yung target nyo, isa lang naman pala. I don't know kung nadagdagan na. Si Dean R. Secretary Yulo, mga kababayan. Di ba? Nakakahiya. Instead na humanga ang taong bayan sa ginawa nyo, parang mas nakakahiya pa kayo. Kasi wala kayong balls, no? Wala kayong yag balls to fire someone, no? Dahil kaibigan nyo, masasaktan. Hindi pwede ang ganyan sa gobyerno. Kung kahit kaibigan mo yan kapag hindi nagtatrabaho na maayos, fired mo. Hanap pa ng iba that is competent. Di ba? Yun eh. Anyway. Yan mga kabayan, ano po inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Nako, eto ang matindi. Sara Duterte, Lena Robredo, early favorites for 2028 presidential election. Ayon po yan sa Tangeray survey. Ito talagang Tangeray na ito. Napakaaga mamulitika. Pero, mga kababayan, kung ito ang tandem, kung ito ang magkalaban sa 2028, kakain ito ng alikabok si Lena Robredo. Diba? Baka pakainin ito ng alikabok ni Vice President Sara Duterte. Maganda rin kung siya magiging kalaban, di ba? Dahil sure na tayo that Vice President Sara Duterte will win, di ba? The race for presidential election sa 2028 kung ito lang ang magiging kalaban, no? Pero kung mayroon pang ibang element talaga, no? Ibang party na makikisali ay baka yan. Pero tingnan pa rin natin yung kanilang mga performance yan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po, mga kababayan. At eto pa. Nako, eto talaga. Nagsanib pwersa na siguro ito eh. Sabi po dito, kailangan namin ng may tapang at husay. Si De Lima ang isa sa mga yun. Diba? Talagang hinahangaan po ni Congressman Adjong, si Laila De Lima. Hoy, Adjong mag-ingat ka kay Laila De Lima. Alam mo naman yan. Pumapatos siya ng driver. Baka ikaw ay madala rin, ha? Ingat-ingat lang, Congressman Adjong. Baka mabalitaan namin kayo na pala. Hindi, chinichika lang. Hindi tayo showbiz, mga kababayan. What I'm trying to point out dito, mga karibin natin, ay mukhang close ngayon, ha? Close ngayon ang administrasyon sa mga dilawan. Magkakaroon kaya ng alyansa na naman sa 2028 between the administration and the Dilawan. Well, anyways, abangan po natin. Abangan po natin kasi kapag sa Dilawan talaga sila dumikit, ay talagang laglag sila.
Pero hindi pa rin tayo sigurado eh. No? Hindi pa rin tayo makakasiguro kasi isipin mo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan doesn't exist sa mga survey. No? At kung pumunta man sila sa mga rally, nako, binubo pa nga sila yung minsan di ba? Pero tingnan nyo, bakit nag-number 2 at nag-number 5? Baka may misteryo yung nangyayari. Yan ay tanong lang natin. Baka, sabi ko, may misteryo yung nangyayari dito. Di ba? Masasyak ka kung talagang, kung ikaw na nanonood, no? Kung talagang sumusubaybay ka talaga sa politika, no? Sumusubaybay ka sa mga nangyayari sa political aspect ng ating bansa. Wala eh. Di ba? Ultimo ang si Mar Rojas, solid yan na na dilawan. Talo sa Capiz. Ay, sa Capiz ba yun? Yung sa lugar nila. Yung anak niya. Talo. Ibig sabihin talagang sinusuka na po ang mga dilawan. Why in the world nag-top 2 pa si Aquino at si number 5, top 5 naman po si Kiko Pangilinan. Diba? Anyway, ako nasasyak lang talaga ako mga kabayan. Pero ganun talagang buhay. We have to accept. No? Ganun naman eh. Wag nang balat sibuyas kumbaga. So yan mga kabayan, itong matindi. Sa kabila ng sinasabi po ng ating gobyerno that the Philippines is safe na daw ang Pilipinas, no lower crime rate. Ito naman po ang nangyari. Cavite barangay chairman, 2 councilors shot dead during flag ceremony. Nako po. Sa Dasmariñas City, Cavite. Sa isang barangay, kapitan at councilor were killed while the Sangguniang Kabataan secretary was critically injured in a shooting incident during the flag ceremony in Barangay Salitran on Monday, May 26. Ganito ba? DILG Secretary John B. Rimulya and DOJ Secretary Boying Rimulya. Ano nyo to eh? Area nyo to, di ba? Kumbaga, baluarte nyo tong pinangyarihan na ito. Pwede ba siguro kayong magkomento patungkol dito? Tapos sinasabi ng mga kasamahan ninyo, di ba? Na sa PNP na, wala na, low crime rate tayo ngayon. Paano to? Mukhang nagpipigil lang ang mga tao ngayon, ano po ang ibig sabihin nito? Ayan mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. At eto na nga, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, so wala na ang bloodbath. Yung sinasabi pa ni Bibi Sara na gusto niya matuloy ang trial para magkaroon ng bloodbath. Ito, may isinare si Kipi Chu na reels, nagsasalita isang batikang abogado. Ni-explain niya na wala na, hindi na yung matutuloy. Okay, so ito, pakinggan natin ang isang batikang abogado, si Atty. Romy Macalintal. Doon sa impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulan dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Gis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Kasi wala nang panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos na tayo ng Congress sa panahon ito, hindi na po pwede take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari yan na parang bagong impeachment
impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre sa nasasabihin naman ni Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng 2 impeachment case sa loob ng 1 taon. Parehas sa sinasabi ni Senator-elect Congressman Dante Marcoleta, isa ring batikang abogado, na hindi pwede yan. I-question ko yan. So pag-uusapan pa, pag-open ng 20th Congress sa July. Ayan mga kababayan, mukhang panalo. No, mukhang panalo na nga itong si Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang impeachment complaint, no? Or trial, no? Bukod sa dumarami ang Duterte block sa Senado, eto may problema na naman yung mga gusto mag-impeach kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.